is a complete disaster. I thought I had everything under control, especially when Pia started giving me information about Ikit's case. But then my lawyer screwed everything up, and now construction is at a complete standstill, and everything is on hold. Malaki ang problema natin, William. For every day that we delay construction, we are losing 2 million pesos. I have investors calling me on a daily basis, asking if we actually have an exit strategy. Baka mag-atrasa na yung mga yan. William, can you just please get a hold of yourself? We were making such good progress, and now everything is falling apart. This is all Marikit's fault. If she didn't file that petition for preliminary injunction, then we would have no problem. And the construction would be right on schedule. This girl is really trying my patience. Paano kasi? Malakas ang loob niya. Alam niyang nauuto niya si Matthew to side with her and her community. I've already told Matthew to stay away from her, but he's so stubborn. I don't know how to get through to him anymore. Listen, if you can't speak with Matthew, then you speak to Marikit. Pera lang ang katapat niyan. I'm sure if you pay her the right amount, she will stay away from Matthew and she will drop the case about the resort casino. Jenny, huwag kang mag-alala. Kuya Tonyo, gagawin ko talaga ng paraan mo. Ikit, you wanted to see me? Ah, Is everything okay? Sir Macho, si Kuya Tonyo po tsaka si Jenny. Kadimoy ko po. We've met before, haven't we? Sir, buto pa naalala po kami. Sir Matthew, di na po namin kasi alam kung kanino po kami hingi ng tulong. Dati, si aming gani po ang aming takbuhan. Ngayon po, sikit na po ang aming malalapitan. What seems to be the problem? Sir Macho, si Kuya Tonyo po kasi, isa po siya sa mga nagbenta ng lupa doon sa may Daraitan. Yung nakuha po nilang pera, sakto lang po para po magpagawa ng bagong tirahan sa ibang lugar. Ang problema po ngayon, nahihirapan po sila sa ibang gastusin. Kagaya po sa pagpapaaral. Inaasahan po kasi namin yung pinangako sa amin niya, papatayo yung eskwela sa Daraitan. Pero ngayon di po natuloy. Kaya po marami pong kabataan sa komunidad ang namumroblema kung paano po sila magpapatuloy sa pag-aaral. Kuya Tonyo, huwag ka na mag-alala ha. Gagawan ko ng paraan niyo. Kung dati si tatay yung takbuhan niyo pag may mga ganyang problema, di ba? Nandito ako, hindi ko kayo papabayaan. Maraming salamat, Ikit. Wait, I'd like to help too. Ah? I promised I'd commit. Talaga, sir? I won't disappoint you. I'll make sure that I live up to every promise that Rika gave. Let's start by building a school and providing scholarships to those who need it. Talaga, sir? Alam ko po, makakapag-aral na po ako. Makakatapos na po ako. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Sir Matthew. Well, you should really thank Ikit. She's the one who inspires me and opened my eyes to all the things that go on around here. Sir, maraming salamat po talaga. Sigurado po akong matutuwa po si tatay doon sa langit. Kasi meron na po kaming kakampi. Maraming salamat po talaga. Salamat po talaga. Ay, pasensya na po. It's okay. Don't worry about it. Maraming salamat. Kahit galit ako kay Matthew, dahil mas pinili niya yung Ikit na yun kesa sa akin, hindi ko magagawa yung gusto mong mangyari. Abogado ho ako. Trabaho ko ang mag-defend ng tao.
Hindi gumante o mag-cause ng harm sa iba. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy ang pinaplano mo. Ikaw ang bahala, attorney. Alam ko naman na in love ka pa rin kay Matthew hanggang ngayon. At habang nandyan si Marikit, malabong magkabalikan pa kayo ng ex mo. Can you imagine sa ganda mong yan? Isang cheap at pangit na babae lang ang ipagpapalit sa'yo? Kung gusto mong magkatuluyan ng happy ending ang love story niyo ni Matthew, iisa lang ang solusyon. Kailangan mawala sa picture si Marikit. Now the choice is yours, attorney. Habang buhay ka na bang maglilinis-linisan at magiging broken-hearted? O makikipagtulungan ka sa akin para burahin natin si Marikit at magkabalikan kayo ni Matthew? Fine. I'm in. Pero wala dapat makaalam na itong usapan natin. Madali naman akong kausap eh. Don't worry. This is going to be our little secret. Hindi malalaman ni Marikit na nag-tag team ang dalawang maganda para burahin ang kapangitan niya dito sa Dream Paradise Resort. Bakit parang nonchalant ka, attorney? Hindi ka ba masaya sa mga nangyari kay Marikit? Kainis kasi. I was counting on Ikit na tatanggapin niya yung check na yun para magalit sa kanya si Matthew. Pero yung babaeng yun nag-inarte pa. Ang importante, hindi na nagtatrabaho dun si Marikit. So, hindi na sila magkikita ni Matthew. Eh paano kung suyuin siya ni Matthew? Kahit magkalayo na sila. E di itutuloy natin ang inumpisahan natin. Gagatungan natin silang lahat para magalit silang lahat kay Marikit. Umpisa pa lang ang pagpapatanggal natin sa trabaho kay Marikit. Itutuloy natin yon hanggat mawala ang lahat ng importante sa kanya. Ang reputasyon niya, mga pinaglalaban niya at lalong-lalo na si Matthew. Hindi tayo titigil hanggat mawala ang lahat sa kanya. Jesus Christ, why isn't she picking up? Bigyan mo na lang ng space, Ikit. Baka masyado siya nasaktan sa nangyari kanina, kaya ayaw niyo ng kausap. Sir, I just want to make sure she's okay. Siyempre hindi. Sino ba magiging okay pagkatapos kang palayasin at tanggalin ng trabaho, ha? Alam mo kung may dapat kang kausapin, it should be Dad. Dapat mas mag-stand up ka sa kanya. True, that's what I've been doing. Then you should do more. Because it's clearly not enough. What do you want me to do? You want me to confront Dad? You want me to fight him? Bakit hindi? Kung yun ang kinakailangan para malaman ni Dad na mali siya, then do it! Kasi kung talagang mahal mo si Ikit, ipaglalaban mo siya. Hindi mo hahayaan na maaapi siya. Pero kung takot ka na kumprontahin si Dad, then ako na lang haharap sa kanya. Kasi ako, hindi ko hahayaan na maagrabyado ang taong importante sa akin. Gagawin ko ang lahat para kay Ikit. What are you trying to say? Why is Ikit so important to you? Are you that dense, kuya? Importante si Ikit sa akin dahil gusto ko siya. Matagal na akong may feelings para sa kanya. I thought you guys only looked at each other as friends. I didn't think there was something more. I mean, how long have you felt this way? Does Ikit feel the same way about you? Hindi ko namalayan kung kailan nagsimula. Pero habang tumatagal, mas napahanga ako sa pagiging positive niya, sa pagiging palaban niya,
And every time nakikita ko na nasasaktan siya, gusto ko siyang damayan. Gusto ko siyang protektahan. Why don't you just tell me? Kasi alam ko nagugustuhan mo rin si Ikit, kuya. And ayoko mag-cause ng friction or tension between us kasi importante ka din sa akin. I actually planned on telling Ikit about how I felt. But when I finally had the courage, naunahan mo na ako. Drew, I'm sorry if I hurt you, Drew. I mean, I hope this doesn't change anything between us. Alam ko naman kung saan ako lulugar, kuya. Kaya hindi ako magiging problem sa inyo ni Ikit. Pero kung hindi ka magsa-stand up kay Dad, I won't hesitate to step in. Dahil deserve ni Ikit ang isang taong gagawin ng lahat para protektahan siya. Uniform. Pasensya ka naman kita, wala akong magawa. Pero ba't kailangan mo ng tulong, lapit ka lang. Sir, wala akong problema. Dapat po magpasalamat sa inyo. Eh, lahat po ng tanong sa akin. Eh, po yung dahilan kung bakit po ako nakapasok dito. Maraming salamat. Ingat ko pa kaya. Ayun din, sir. Bibisita pa rin po ako dito. Ang kapal ng mukha, no? Wala naman siyang karapatang saktan at sigawan si Sir William. Palibhasa, feeling close ka na Sir Matt at Sir Drew. Lalo na kay Miss May. Totoo bang ninamanan niya raw si na Sir William dahil sa resort casino? Di ba ang kapal ng mukha? Ang pangit na nga, wala pang utang na loob. Matapos siyang bigyan ng trabaho, yun pa yung igaganti niya. Teka lang naman, ha? Sabihin na natin pangit ako. Nakakahiya yung itsura ko. Pero hindi yun sapat na rason para manahimik lang ako at hayaan ko si Sir William na tapakan yung pagkatao ko at ng mga kadimoy ko. Kung sa inyo nangyari yun, sagutin niyo ako ha. Kung kayo yung paasahin sa mga peking pangako, anong mararamdaman niyo? Ha? Anong mararamdaman niyo? Matutuwa ba kayo? Okay lang sa inyo yon? Ha? Isasawalang bahala niyo lang yon? Kasi ako hindi eh. Hindi ko hayaan yun. Kasi handa ako makipagpatayan kung sino mang taong gustong mag-agrabyado sa mga kadili ko. Tandaan niyo yan. Alam mo, girl, tara na. Baka tayo naman yung saktan niya. Kaya nga eh. Dad, I've already pledged my support to Ikit and her community. They're relying on me. I can't let them down. That's why you never make a promise in the first place. Dad, just read my proposal, okay? You'll see that we can generate significant revenue if we build an eco-friendly resort instead of a casino. Both sides can win. How many times do I have to tell you the investors are not interested in that? So you'd rather listen to the investors instead of your son. Is that it? Now I know how Drew feels whenever you push him aside. You know, back in the day when Drew would come to me and complain to me how much of a terrible father you were to him, I would always defend you. I stood up for you. But he's right. You don't care about anyone else. Everything has to be done your way, and you don't care if you're hurting people along the path. You know what? Drew's right.
I should be standing up for Ikit and her community more. And if you're going to push through with this casino project, I'm going to have to stand up against you. You may be my father, but I'm going to choose to do what's right.